Science student ng UP Diliman. Kwento ng kaibigan ni Lorde, pasado 1:00 ng hapon nang pumasok sa opisina ang dalawang lalaki na nagpakilalang mga tattoo artist. Nagtanong daw ito tungkol sa magaganap na UP Fair. Wala nakakita sa kanya. Tapos, hinalang ko na yung susi from AUSC. Tapos, binuksan ko na po yung door, nakita ko siya nakahandusay, duguan, medyo gumagalaw pa siya. Medyo lang. Tapos, ano nangyari? Hindi na siya makapagsalita. Hindi ko makita yung fez niya kasi duguan na yung fez niya. At pasado 3:00 naman mapansin daw ng gwardya ang isang lalaki. Pagbaba nito may dala na itong bag kaya niya sinita. Nakipaghabulan pa raw ang suspect na may bakas pa ng dugo sa suot na pantalon. Nang ma-corner, nakuha sa kanya ang bag, laman ng nawawalang laptop ng biktima. Nahulihan din po siya ng ice pick. Agad na isinugod naman sa Capital Medical Center sa Quezon City ang biktima. Panawagan naman ng mga estudyante ng UP, lalo na yung mga mahilig mag-jogging, higpitan pa ang seguridad sa malawak na campus. Kasi students naman na lives are at stake. So kailangan mas higpit yung seguridad? Yeah. Hindi ka ba natatakot na gabi ka mag-jog? Hindi naman. May kasama naman ako kaya okay lang. Ano, nakakabahala naman yun. Kasi kahit sino nakakapasok rin di ba? Madaling makapasok. Kasi para naman yung mga tao doon at home usually mga estudyante lang, mga tambay na naman. Sa akin, hindi ba may UP police na parang may mga nag-iikot doon Siguro kaya gano'n siya. Mga nagpapatrol. Pero yung ganyan, yung mga maliliit na sulok yan, na hindi naman lahat maiikutan din nila Pinapasok na talaga. Walang pakundaan. Napaka-brazen na nung kanilang mga style. At saka dyan wala naman, hindi ka naman kukuha na ng ID. Pag pumasok ka sa loob ng UP, labas-masak. Pag sumakay ka sa jeep, mahigpit sila sa mga kotse. Hindi ka basta-basta makakapasok. Pero pagka tao ka lang, lumalakad ka lang, pwede. Dapat rin yung bawat building, di ba? Parang may inspection. Kasi hindi mo ma-inspect lahat ng papasok doon sa campus. Exactly. So, dapat sa building. May mga roving. Oo, tsaka roving. Bukod pa dun sa roving, bukod pa dun sa in-house ng building. Well, I'm sure ito, after nito dapat talagang ma-address na yan ng kanilang pamunuan. Samantala sa Navotas naman, meron din pong krimen na nangyari sa isang kolehiyo. Umabot ng 5 oras ang pang-hostage sa staff ng isang kolehiyo doon ng isa nitong dating estudyante. Nagsimula ang hostage crisis sa Navotas Polytechnic College. Pasado 8:00 ng umaga kahapon na ma-hostage ng isang college staff ang dating itong estudyante na si Esmeraldo Yercia III. Kinilala ang biktima na si Ami Perez. At sa negosasyon, nag-demand si Yercia na may makausap sa media kabilang na ang GMA News. Pero dahil labag ito sa patakaran ng GMA News, hindi po kami nakialam sa negosasyon. Pahirapan daw ang negosasyon kahit pa nagbigay na sila ng pagkain sa hostage taker at sa biktima. Pero nang dumating ang mga kaibigan, kaanak at mga kabrad ng suspect sa Tau Gamma Phi, matapos ng 5 oras, pinakawalan ng hostage na si Perez. Sunod dito, pumasok na ang mga kabrad niya at polis sa kinaroroonan ni Yercia at sumuko na ito. Hindi naman po siya nananakit. Kaibigan, yung hinihingi niya mga tao, binilis ka agad niya yung hostage Di ba, nakita niyo naman Tapos wala, nakaupo lang siya doon, wala, peacefully. Kaya lang kami pumasok ni Vice para malaman kung meron ba siyang concern dito sa kolehiyo. Ibibigay na namin kaagad kung ano yung sinasabi niya. Sabi niya, wala naman akong concern dito. Ayon po kay Yercia, naglabas lang siya ng sama ng loob pero hindi para sa Navotas Polytechnic College kundi sa nilipatan niyang State University. Anong ayaw mo sa kanilang polisiya? Yung bagal po ng proseso sa enrollment, then sinisigawan ka. Tinawagan po ng GMA News ang Isabela State University pero wala raw sa record nila ang isang estudyante Esmeraldo Yercia III. Nahaharap ang suspect sa reklamong grave threats at serious illegal detention. At ang magkakasunod na krimen sa mga kolehiyo at universidad, pag-uusapan po natin mamaya sa Talakayan with Igan at maaari rin po kayo makilahok sa aming talakayan. Mag-post lamang ng opinyon at tanong sa aming Facebook fanpage sa facebook.com/unanghirit at sa pamamagitan ng Twitter sa twitter.com/unanghirit. Sa ibang balita naman, biyaheng London na ngayon si Aleli Arroyo, asawa ni yumaong Congressman A.V. Arroyo. Personal na aasikaso ni Aleli ang pag-uwi sa Pilipinas ng 10 na kongresista.
Alas 11:40 kagabi ang flight ni Aleli patungong London. Naging mailap siya sa media nang dumating sa airport pasado alas 9 at hindi lumingon ng tawagin ng mga reporter. Ayon naman sa abogado niyang si Attorney Lorna Capunan, mismo ang DFA Secretary ang nakapag-ugnayan sa konsulado sa London para tulungan ang legal wife ng yumaong kongresista. Maging ang ospital kung saan pumanaw si Arroyo at ang puneraryang may kustudiya ng labi ngayon, kinikilala na raw ang estado ni Aleli bilang asawa. Posibleng sa Sabado raw maiuwi ang labi ni Congressman Iggy Arroyo na una raw ibuburol sa kanyang bahay sa La Vista. Pagkatapos ito, ililipat naman siya sa bahay ng kapatid na sina dating First Gentleman Mike Arroyo at Marilu Arroyo kung saan daw siya lumaki. Plano rin siyang iburol sa kamara ng 1 o 2 araw bago dalhin sa kanyang distrito sa Negros at alinsunod daw sa kanyang mismong kagustuhan, ililibing siya sa Manila North Cemetery kung saan nakahimlay ang kanilang ina. Samantala, tiwala pa rin daw si Pangulong Noynoy Aquino sa political affairs advisor nito na si Secretary Ronald Llamas. Ito'y matapos ulamin ng batikaw si Llamas, kaugnay pa rin ng pamimiliin niya umano ng mga paniratang DVD sa isang mall sa Quezon City na nakunan sa isang litrato. Ayon sa Pangulo, mapapatawan pa rin ang karampatang parusa si Llamas, bagamat humingi na raw ito ng paumanhin sa kanya. He still performs the role that he was brought into the cabinet for. So therefore, he does enjoy the trust. It is not connected with his core function. But having said that, there is still sanctions that should be levied. Maging ang Akbayan Party na kinabibilangan ni Llamas, pinagtanggol ang opisyal at sinabing wala raw nilabag na batas si Llamas. Pero na-reprimand na raw nila ito. Ano po yung pag-reprimand? Magkakabarkada yan. Oo, ano pa ba? Yung kinaka na lang. Finish. Bawal ka bumaril ngayong araw na ito. Ano kaya yung mga sanctions? Sinasabi mo na yung lagi ka sa tuwid na daan, yung malinaw na nga yun di ba? Sa ordinary citizen nga, pangit tignan di ba? Ikaw, ito lang kasi government official. Tsaka strike to na rin. Although yung una naman, wala naman siya, hindi naman siya kasama. Pero the fact na meron siyang high power. Pero meron siyang So ano, magkantay ba tayo ng strike 3 bago magpupusa siya umalis sa pwesto? Hindi yata. Mag-iingat na siya. Mag-iingat na siya. Alam niya na yun by now, di He's ba? no longer just a regular guy. Yes. Ordinary guy. Ganun pala yun. Ganun pala yun. Kasi di ba kasama siya lagi sa mga rally si Secretary Llamas, di ba? Nasanay siya na bili-bili silang sa street, gano'n. Sabi ng friends niya, di ba? Maski daw nung nasa Europe daw sila, talagang Napiloted din doon? Hindi. Pero sa flea market daw yung kanilang punta. Yun ang pagkakadescribe niya kay Secretary Llamas. Yung may sa mga tiyanggi-tiyanggian. We can be friends. Sa flea market, hindi nawawala talaga yung mga pirated Usually sa Asia. Sa Asia. At para naman sa mga ginang ng tahanan dyan, lalo pa natin gagalingan ang pagbabudget. Tumaas na naman po ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Malaki-laking 5 piso kada kilo o katumbas ang 55 pesos sa kada 11 kilogram tank ang tinaas ng presyo ng LPG. Partikular na ang supplier ng liquid gas. Ayon sa Department of Energy, mas mababa pa nga ito kumpara sa nararapat na dagdag singil. Kung susundin daw kasi ang presyohan sa world market, may 6 pesos kada kilo ang dapat na dagdag singil. Sumipa na raw kasi sa $138 per metric ton ang contract price ng LPG sa world market. Samantala, nagtaas na rin po ng presyo ang kanilang LPG. Ang Chilean, kaninang alas 12 na madaling araw, ang kanilang pagtaas ay 6 na piso at 70 sentimo kada kilo. Katumbas ang 73 pesos at 70 centavos para sa 11 kilogram LPG tank. Tumaas na raw din ang contract price ng LPG mula $892 na ngayon $1,031 na. At, okay, medyo stretch ang budget. Kawawa naman mga misis. Walang sweldo na inintrega si mister. Pero kailangan medyo i-stretch natin ang budget. Kaya nga kahapon sa interview, yung nagkakarenderya, so sabi niya, sige, well, kung ganyan talaga wala na sila magagawa, di ba? So, ang bibigay niya instead of 3 piraso ng meat, 4 na piraso ng meat, usually, pag in-order, 3 piraso na lang. Kasi magreklamo rin yung mga customer kung magtataas ng presyo, di ba? Dagdagan na lang nila ng sabaw. Pwede rin. Pampalasa. Pero ang LPG Marketers Association, usually yan sila, masipag din yan sila mag-rollback eh. Pag nag-rollback, medyo ramdam din naman nung mga ating 5 pesos, mag-rollback sila ng 1 peso. Actually, sinasabi nila sa world market, dapat 6 pesos. Diba? Ngayon, di man parang... may isa nga nag-670. Yung Chilean is 670. Kasi yung liquid gas is cheaper, 5 pesos. Meron pa rin in the coming weeks.